Now, Risa Ontiveros, totoo bang sinungaling to o hindi? According dito sa report na to, pinasisinungalingan mo lahat ng sinasabi niya at sinasabi mong itong batang ito ay sinungaling. O kung sinungaling tong batang to, dapat lahat ng kanyang mga testimonya dyan sa Senado i-strike out na natin. Or gawin natin, i-disqualify na natin. O anong kwenta ng ng Senate inquiry mo? Eh di wala, basura 'yan. So nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy ngayon dahil sa basura mo. Hayop na 'yan. Forward. The one who will handle the case is our cybercrime division. Salamat po. So we will study the complaint, then we will act on your complaint and we will start to investigate. Okay, Salamat po. And we will Have you read? At least, Sorry. have you read your affidavit? I have. You fully understood this is a complaint for cyber libel. Yes, ma'am. Swear that these are all true. I do. Thank you, ma'am. Salamat po. thank you for helping our building. Yes, sir. We all need a space to work. Yes. In-house na natin nila file. Higher ba? Ba't ganun? Oo. Masama ba yun? Masama ba yun? Eh, una sa lahat, kumakalat naman na yan. And then, sinare lang natin. Kasi we're asking questions, di ba? Ang daming patutsado ng bata. O tapos, biglang ang daming mga pinagsasabi. Oo, dapat naman nang humihingi lang naman tayo ng kasagutan, di ba? Bakit pinagtatanggal yung mga Facebook? So, ito na nga, sumagot nga itong si Madam Risa at ang dami-dami niyang mga text messages na ipinakita. Ganda. Mabuti naman. Yun naman ang gusto natin eh. Di ba? Yun naman ang gusto natin talaga. Yung sumagot siya doon sa mga isinusumbong sa kanya. Yan. Wait lang, ipapakita natin. O, eto yung balita patungkol niya. So, nagpa-press con kasi si Madam, syempre with her malaanghel. Malaanghel na tono, na parang ang bait-bait. So, sinasabi nga niya doon na walang katotohanan yung mga akusasyon ni alias Rene. Yan din naman ang sinasabi namin noon eh. Di ba? Yan din naman ang sinasabi natin noon na walang katotohanan ang lahat ng sinasabi nitong alias Rene diyan sa committee mo. Pero ikaw talaga naman, ikaw ay paniwalang-paniwala at ikaw ay talagang ginamit mo pa itong mga pinagsasabi nitong alias Rene na ito para hiyain si Pastor Kibuloy, para makabuo, para i-ano mo siya, i-contempt mo siya, para siya ay iyong ipa-hunting kay General Torre. Kasi siya talaga yung siya yung nag-issue ng contempt orders. Pinapahuli niya itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil dito sa hearing at dahil dito sa statement nitong alias Rene na ito. Noon sinasabi namin sinungaling, ayaw mo niwala. Sinasabi namin hindi totoo pinagsasabi ng alias Rene na yan. Diyan sa committee hearing mo noong pinipersecute mo political itong sila Pastor Apollo Kibuloy Kingdom of Jesus Christ. Dinamay mo pa si Senator Bongo Bato at saka si VP Sara dahil nagkakabutan daw ng baril. Di ba sinasabi namin, dinidebunk namin, nagpunta kami sa may Glory Mountain. Doon sa Glory Mountain, pumunta kami sa helipad. Doon sa helipad, tiningnan namin yung
tent na sinasabi niya kung saan siya naka-assign. Ang layo, as in super layo, hindi tanaw ng mata mo, kilometro layo. Noong helipad, papunta doon sa may tent na yun. At saka yung tent, nandoon siya sa taas, sa may golf course. Yung helipad, nandoon sa may baba, sa may mismong entrance. So papaanong from doon sa taas nakita niya na may bit na baril na ibinibigay di umano kay Pangulong Duterte tsaka kay Inday Sara, di ba? Di ba yan yung mga statement niya? O meron pa siyang statement noon na kapag siya daw ay hindi na kapag siya daw ay hindi nakakakota, sinasampal daw siya ni yung kanyang sinasabi na si Cristina. Tapos siya din, sinasabi natin na hindi ganun, hindi totoo yun, walang ganun. Tinanong pa natin yung mga bawat members ng KOJC na, kayo ba pagka hindi kayo nakakabenta, sinasampal kayo? Wala naman daw ganun nangyari. O, sinabi niya pa na siya ay dyan naka-assign sa SMNI at siya ay kumbaga parang researcher dyan. Natanong naman natin yung mga taga-SMNI kung kilala nila to. Kilala nila to dahil member, pero never daw yan na na-assign dyan sa SMNI dyan sa Makati. At never daw siyang nakapunta dyan. Kasi nga parang sinasabi niya na magdamag daw siyang dyan, magdamag daw siyang magre-research sa mga balita, tapos magtitinda pa siya, pag hindi siya nakakota, Google Pin siya. Ganon yun, tapos pinaparusahan daw siya sa Glory Mountain. Ganon yung mga pinagsasasabi niya na dinibank natin yan noon. Risa Ontiveros, dinibank namin yan noon. Di ba? Yung mga aliporis mo, ayaw maniwala. Ikaw mismo, ayaw maniwala sa pagdibank namin, hindi ba? Tinuloy-tuloy mo pa rin yung hearing, tinuloy-tuloy mo pa rin yung mga statement ng mga tao dyan, pagtatanong na kunyari, ngayon mo lang tinanong, pero alata naman na pinractice niyo yan. So patuloy sila nagsisinungaling yan. Noon pa namin sinasabi, Risa Ontiveros, na sinungaling yung mga testigo mo. Sinungaling yung mga testigo mo, di ba? Lahat yan, si alias Amanda, yan, di ba? Sinasabi natin na napakalabo ng mga pinagsasabi nila. Because even yung mga co-members nila dyan can debunk yung mga pinagsasabi nila dyan. Ayaw mong maniwala sa amin na sinungaling. Ngayon, ang peg ni Risa Ontiveros, sinasabi niya na itong batang ito ay sinungaling daw. So sinasabi niya na sinungaling. Ngayon, sinungaling na. Noong nagsisinungaling dyan at sinasabi namin sa iyo na sinungaling, ayaw mo maniwala. Ngayon, paniniwalain mo kami na sinungaling tong batang to. Kaya nga, alam mo, regardless kung ano man ang maging katotohanan dito, whether totoo na siya yung unang lumapit sa iyo at humingi ng bayad, or ikaw yung nag-recruit sa kanila, or ikaw yung nag-offer ng bayad sa kanila, regardless, same apple, same banana. Si Rene ay isang sinungaling at testimonya ng isang sinungaling yung ginamit mo dyan sa Senate inquiry mo. Anong ibig sabihin nun? Anong klaseng Senado meron tayo? Anong klaseng Senate inquiry meron ka? Hindi ba? Testimonya ng sinungaling. Pinatunayan mo lang na yung una naming sinasabi sa'yo na itong taong to ay sinungaling. Pinatutuhanan mo lang ngayon na talaga palang sinungaling siya. O kung sinungaling pala talaga siya, bakit pa natin ginamit yung testimonya niya dyan sa Senado mo? Dito finish ka na eh. Dito pa lang finish ka na. Dito pa lang finish ka na. O meron siyang mga pinagsasasabi nung nakaraan, di ba, na daw siya, lumapit. Totoo naman, sinabi naman niya, lumapit siya sa inyo. Gumawa siya ng affidavit and then dinagdagan nyo daw yung affidavit niya. Sinabi nyo doon na sinasaktan daw siya, na pinabubulaanan naman niya ngayon. Di ba ang dami-dami niya ang sinabi na very accurate. May mga pangalan pa ng tao, may mga instances, meron pa daw kondo na pinatira mo siya doon. Alam mo, the fact na pinatira mo siya sa kondominium mo, kung totoo man yan, yun pa lang eh. Yun pa lang, mali na yun eh. Yun pa lang, witness tampering na yun eh. Kasi pwede naman siyang pumasok ng witness protection program eh. Pero papasok siya sa witness protection program, ikaw yung committee chairman. Tapos,
nagtatago siya sa bahay mo. So anong tawag doon sa sa inquiry mo? Di moro-moro na lang. Di ba? Kasi pwede naman kayo magtanungan doon sa condominium mo eh. Sabi nitong batan to, doon daw siya nakatira sa condo mo. Isang murong 2024. Pwede naman kayo doon magkwentuhan eh. Pwede nyo namang sabihin yung mga kwento nyo sa isa't isa doon. Tapos magsampa kayo lahat ng kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero nilabas mo pa eh. Hindi ba? Mantakin mo, ikaw yung committee chairman, tapos ikaw yung humahawak sa mga testigo. Hindi ba mali yun? Mali yun, di ba? Kasi do you remember yung dyan sa Quadcom? Hindi ba? Yung si General Grijaldo. Di ba? Kami yung mga committee chairman o member ng committee, miniting namin yung testigo sa kwarto. Tapos, parang lumalabas na according to Colonel, meron daw pinapaamin sa kanya na hindi naman niya pwedeng aminin. So, kumbaga, nagalit tayo kay Dan Fernandez, kay Benny Abante, kasi bakit iniimbestigahan mo yung tao, tinatanong mo yung tao, pero bakit kinakausap mo siya in private? Di ba? Kasi para saan pa na nag-hearing kayo, pwede niyo naman tanungin lahat sa hearing, bakit kailangan niyo pa siyang kausapin closed doors? Di ba? Ano yun eh? Palpak yun eh. Maling-mali yun eh, na you are tampering or you are parang having, parang nag-ano na kayo, meron na kayong rehearsal. Masamang-masama po yun. Ito pa kaya, sinasabi ng bata, sa'yo siya nakatira. Sa'yo siya nakatira. Sa condominium mo daw siya nakatira. Yun ang sinasabi niya. So, doon pa lang, palpak na. Ikaw yung committee chairman, tapos yung ginigisa mo na resource person, ikaw yung nag-aalaga. Alam nyo, sabi ko nga sa korte, kapag meron kang 10 ebidensya, isa lang dyan, finabricate mo. Lahat ng ebidensya mo, kahit siyam doon tama, yung isa lang ang mali, lahat yun, basura. So, ibig sabihin, sa lahat-lahat ng mga testigo mo dyan, at isa itong si alias Rene na testigo mo. Isa to si alias Rene na testigo mo. Ibig sabihin, kung ginamit mo yung testimonya ng isang sinungaling, kasinungalingan, yaang iyong committee hearing. Pinatotohanan mo lang na tama yung aming sinasabi na itong alias Rene na ito ay sinungaling, na hindi ka naniniwala na sinungaling, ngayon pinatutunayan mo na sinungaling talaga siya. Kung sinungaling siya, ginamit mo yung testimonya niya, ulit-ulit natin sasabihin to, kung sinungaling ito at ginamit mo yung testimonya ng isang sinungaling, ibig sabihin yung committee hearing mo, yung resulta ng committee hearing mo, puros kabulastugan at puros kasinungalingan. Anong ha na naman? Oo nga, anong ha? Totoo, hindi ba? Pakinggan natin itong balitang ito at reaksyonan natin yung mga sasabihin niya. Binayaran po ako ni Senrisa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senrisa upang papagsak. Anong kaibahan noong pagsasalita nitong alias Rene nung nasa Senado versus ngayon? Nung nasa Senado siya, nakasalamin, nakasombrero, naka-face mask. Tapos may binabasa. Sa kanyang testimonya ngayon, wala siyang binabasa, dire-diretso, kabisado niya kung sino-sino yung mga player. Kabisado niya kung sino-sino yung mga kausap, yung mga ka-meeting, yung mga detalye na nangyari na nakita natin lahat nung siege. Sinabi niya doon sa kanyang testimonya na wala siyang binabasa. Di ba? Nawala siyang binabasa. Si Senator Risa nagde-debunk siya nung nakaraan, may binabasa. So saan tayo maniniwala? Doon sa nagsasalita galing sa puso at galing sa isip? Doon sa nagbabasa, yung may mga nagbibigay pa ng mga index card.
Kaya hindi tayo maniniwala. O, di ba? Ngayon kasi, wala na siyang ganun. O, binlurred lang yan ngayon. Pero nung itong video na to, nung napanood natin ito, nakano lang siya. Sabi nga niya, hindi ako nakamaskara. O, di ba? So, mas proud na siya ngayon. Di ba noon kini-question na natin yan? Anong pangalan nito? Sino to? Kumbaga, ako yung taga Kingdom of Jesus Christ na pinatawag mo ako sa Senado. Sino to? Sino yan? Eh, hindi naman pwedeng sinasabi niya na may kasalanan ako nang hindi ko man lang siya kilala. Ipakita natin yung muka. O, hindi ba noon ayaw magpakita ng muka? Hindi bakit ayaw magpakita ng muka? Kasi nga, sinasabi niya, kasinungalingan yung mga sinasabi ko sa Senate inquiry. Kaya hiyang-hiya ako. Kaya ako nakasalamin. Kaya ako naka-face mask para hindi nila makita yung mata ko kung malikot ba o what. Pero just by putting shades and mask, it means you're not proud doon sa iyong statement doon sa Senado. Eh bakit ngayon wala na siyang ganun? Kasi proud na siya dahil nagsasabi na daw siya ng totoo. Wala na akong maskara kasi totoo na tong sasabihin ko. Oh, well, again, that is his words and meron kang denial. Which is good. Maganda yun. Napakaganda nung denial. Kasi yun naman ang inaano natin eh. Magpaliwanag ka, Risa, sa sinasabi nito. Then, dininay niya. Ito pa yung mga ibang video. Si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni San Risa. Yun. So, hinahanap siya at tinatakot. Okay, hinahanap siya at tinatakot. Okay? Binayaran at gawa-gawa lang ang mga sinabi Ano, tingnan mo. O, sino yan? Ayan, si Miss Hannah Jane Sancho, itong nasa harapan niya. O, ayan, si alias Rene. Nakita niyo naman, naka-jacket na, naka-sombrero pa, naka-salamin pa, naka-face mask pa. Tapos, nag-alias pa. So, itinatago niya yung kanyang identity. Tinago niya yung totoo niyang pangalan, itinatago niya yung kanyang mukha. Bakit? Bakit mo Bakit ka naman magtatago kung vindication para sa sarili mo yan or makakalaya ka? Because the truth will set you free. Kung makakalaya ang iyong puso at isip sa lahat ng katotohanan na isisiwalat mo, bakit ka magtatago? Kaya mas naniniwala ako na nagsasabi talaga siya ng totoo ngayon. Di ba? Nagsasabi siya ng totoo ngayon kasi nakalabas yung mukha niya eh. Pero for me pa din, dahil nga nagsinungaling na siya dito sa Senate inquiry na to, para sa akin, yung sinasabi niya ngayon, pwedeng kasinungalingan pa din. Di ba? Papaano ka magtitiwala sa isang tao na nagsinungaling na? So dahil ba pabor sa atin yung sinasabi niya, maniniwala na tayo sa kanya? Isa lang naman ang ibig sabihin nito eh. Na si Rene, totoo man yung sinasabi niya ngayon, ay sinungaling siya. Bakit? Diyan sa inquiry ni Senator Risa Ontiveros, nagsinungaling na siya eh. Kaya nga sabi ko nga, the fact na nagsinungaling siya under oath dito sa inquiry na ito, meron mang collaboration, connivance between Ontiveros and siya, ibig sabihin, si Rene sinungaling o nagsinungaling. Therefore, lahat ng mga pinagsasabi nito ni Rene diyan sa Senate inquiry na yan ay dapat mapawalang bisa. At kung ginamit itong statement ni Rene para makapag-come up sila ng negative publicity, paninirang puri kay Pastor Apollo Kibuloy, dapat si Risa Ontiveros mag-apologize kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Kasi ngayon, pinatutunayan niya na si alias Rene sinungaling. Kung si alias Rene sinungaling, edi kasinungalingan ang basihan ng mga rekomendasyon mo para kasuhan si Pastor Apollo Kibuloy. Tanga mo. Diretso. sa pagdinig ng Senado laban sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte maging kay Apollo Kibuloy. Mantakin mo dahil sa mga statement nitong kupal na batang to,
Dahil sa mga statement nito, nakakulong ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. May namatay na 3 tao. Merong pagsugod dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Tumira pa ng 16 days. 2 beses inatake. Ang daming mga nawalang gamit, nawarak, naransak, naabuso ang karapatang pantao dahil sa kasinungalingan nito. Now, Risa Ontiveros, totoo bang sinungaling to o hindi? According dito sa report na to, pinasisinungalingan mo lahat ng sinasabi niya at sinasabi mong itong batang ito ay sinungaling. O kung sinungaling tong batang to, dapat lahat ng kanyang mga testimonya dyan sa Senado i-strike out na natin. Or gawin natin, i-disqualify na natin. O anong kwenta ng ng Senate inquiry mo? Eh di wala, basura yan. So nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy ngayon dahil sa basura mo. Hayop na yan. O diretso. Ito ang pahayag ni Michael Maurilio na nagpakilalang alias Rene nang tumistigo ito sa pagdinig ng Senado noong February 2024. Kaugnay ito ng investigasyon sa mga umano'y pang-aabuso ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader na si Kibuloy. Bunsod nito, ipinilisinta ni Senador Risa Ontiveros ang palitan ng email sa pagitan ng kanyang opisina at ni Michael Maurilio. Ayon kay Senador Ontiveros, si Maurilio ang nauna at paulit-ulit na nagpadala ng mensahe sa kanila Na unang nagpadala ng mensahe, lumapit sa'yo. Anong ginawa mo? In-entertain mo. Hinaus mo. Di ba? Ginawan mo siya ng sworn affidavit niya. Naging testigo siya dyan sa'yo. So, noon, nagsasabi siya ng totoo, ganon. Ngayon, na bumaliktad na siya, hindi na siya nagsasabi ng totoo, ganon. So kapag yung sinusumbong niya pabor sa'yo, nagsasabi siya ng totoo. Pero pag ikaw na, yung sinasabi niyang masama, hindi na totoo yung sinasabi niya, gano'n. So let's just agree. Or can we just agree, Senator Risa Ontiveros, that Maurilio alias Rene tawag dyan? Si alias Rene ay isang sinungaling. Can we agree? Kung mag-agree tayo parehas ngayon, kasi noon ayaw mo mag-agree sa amin na sinungaling yan eh. So if we can agree right now na sinungaling siya, anong kwenta nung Senate inquiry mo? Paulit-ulit ka naman, Boss Dado. Hindi kailangan paulit-ulitin natin para maintindihan ninyo. Hindi na to usapin kung nagsasabi ito si Rene ng totoo o hindi. Isa lang ang ibig sabihin nito. Sinungaling to. So kung sinungaling to, dapat si Pastor Apollo Kibuloy, pinalalaya nyo na. Halimbawa, yung alias Amanda naman, bumaliktad din. Paano kung halimbawa bumaliktad din yun? At sinabi niya na ganito din, halimbawa, ako'y pinilit lang, ako'y binayaran lang, ako'y talagang inutusan lang na gipitin si Pastor Apollo Kibuloy. Paano kung biglang bumaliktad din yung alias Amanda? Ano sasabihin mo? Sinungaling din yung Amanda. O kung sinungaling yung Amanda, mag-agree tayo ulit na sinungaling siya. Kasi sinasabi na namin ngayon pa lang, sinungaling yung babae na yan. Paano kapag bumaliktad yan? So mag-agree ka na sa amin na sinungaling yung babae na yan. So kung ganun na mangyayari, parehas din ito. Bakit? Nakakulong pa si Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Kung talagang Risa Ontiveros, ikaw ay naniniwala na sinungaling itong si alias Rene, ikaw na sanang mag-correct ng kahayupang ginawa mo na pagre-rekomenda mo na mapakulong itong si Pastor Apollo Kibuloy. Dapat palayain na natin to. Bakit? Sinungaling to si Rene. Ako naniniwala ako sa iyo ngayon na sinungaling ito si Rene. O kung sinungaling si Rene, kasinungalingan yung mga pinagsasabi niya sa inquiry mo, dapat tumulong ka na para mapakawalan na si Pastor Apollo Kibuloy. Simula noong December 2023 na nagnanais na magsalita laban sa religious leader. Sabi niya, quote, "Dati rin po akong worker ni Pastor Kibuloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako." Close quote. Taliwas yan.
sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Oh, ayun na nga, taliwas yung sinasabi niya sa ngayon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, si alias Rene, sinungaling. So kung sinungaling si alias Rene, bakit ka naniniwala sa sinabi niya sa'yo nung una pa lang dyan sa Senate inquiry mo? Oh, hindi ba? Hindi ka marunong eh. Yan ang malaking pagkakamali mo. Oo, ang pinakamalaking pagkakamali mo is yung sabihan mo si Rene na sinungaling. Kasi pag sinabi mong sinungaling si Rene, ibig sabihin yung mga pinagsasasabi niya dyan sa Senate inquiry mo, kasinungalingan. Therefore, yung resulta ng yung Senate inquiry, ang pundasyon kasinungalingan. So dapat, dahil may mga ganitong recantation na, dapat mag-apologize ka na. Hay, nalusutan ako ng isang sinungaling na resource person. Hindi kasi namin masyadong binackground check. Nature na pala niya yung pagsisinungaling. Hindi ba? Ngayon, yung committee report ko tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, using itong kasinungalingan, nire-reverse ko na. Dapat ganun, i-reverse mo na. Sinungaling si Rene. Sabi ko nga sa iyo, the fact na pinatutunayan mo na sinungaling si Rene, tama kami. Tama kami noon nung sinasabi namin sa iyo, Risa Ontiveros, sinungaling yung resource person mo. So anong gagawin mo ngayon na sinungaling yung resource person mo? Dapat ikaw mismo magpalaya na kay pastor, ikaw na kumuha ng susi, ilabas mo na siya sa kulungan. Dahil unang-una sa lahat, sa'yo nagsimula yung kademonyohan eh. Kaya nagkaroon ng authority itong sila General Torre, Marbil at sila Abalos na babuyin ang kingdom of Jesus Christ dahil sa katarantaduang hearing mo eh. Bakit ko sinabing katarantaduhan? Sinungaling yung testigo mo. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times. Noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Hindi ba? Ikaw na umamin. Hindi nyo pinapansin. So anong ginawa ng bata? Gumawa ng istorya. Nung gumawa ng istorya yung bata, tapos nung nakita nyo na pwede nyo siyang magamit laban kay Pastor Kibuloy, kinuha nyo na siya. Regardless, binayaran nyo siya o hindi. Kung binayaran nyo man siya o hindi, pero nung nakita nyo yung email niya, 2 beses siya nag-email, hindi nyo pinansin. Doon sa mga sumunod na email niya, noong nakita nyo na mukhang desidido siyang mag-testify, kinuha nyo. Tama, kinuha nyo. Nag-due diligence ba kayo? Nag-background checking ba kayo? Di ba? Hindi na. Basta maganda yung mga sasabihin mo, basta pangit yung mga ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa'yo, go tayo. Hindi ba? Ngayon, biglang bumaliktad. So paano na? Totoo ba yung sinasabi niya sa'yo? O hindi? Kasi kung sinasabi mo hindi totoo yung sinasabi niya ngayon, totoo yung sinasabi niya noon, abay, gaga ka talaga. Nabitag ka dito, ma'am. Nabitag ka dito sa statement mo na to. Akala mo nakagaling ka rito. Akala mo ginaling mo to. Di ba? Akala mo yun. Pinatunayan mo lang na yung sinasabi namin sa iyo dati na sinungaling yan ay totoo. So napasukan ka ng sinungaling na resource person. Walang kwenta, basura ang Senate inquiry mo, madam. Kaya kung ako sa iyo, i-reverse mo na yan. Reverse it hanggat kaya mo pa. And then tama yung ginagawa mo. File cases against this person kasi sinisira ka niya eh. Binisto ka niya. So file cases against this person. Kasi yun naman ang gusto naming mangyari. The reason why inilabas namin yun is because
Sobrang bait mo sa mga sa mga pagpapakilala mo sa tao. Pero according sa sinabi ng bata, meron kang kademonyohan na itatago sa katawan mo. Pero hindi ako naniwala doon sa bata Pero ibinalita ko to para makarating sa'yo. At sana sumagot ka. Ayan, sumagot ka. At ang sagot mo, pinatunayan mo na sinungaling yung bata. O, di tapos ang usapan, kasi sinungalingan yung sinasabi ng bata, sinungaling yung testigo mo, di i-reverse mo na yung findings ng committee mo. 4. Nasaan dyan ang pinilit? Bukod dito, nakasaad din umano ang pangalan ng mga Duterte sa pinakaunang salaysay ni Maurilio na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa opisina ni Ontiveros. Si Maurilio rin anya ang unang nanghingi ng pera sa opisina ng senadora taliwa sa bago nitong pahayag na binigyan siya ng 1 milyong piso ng mambabatas. On February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Humingi siya ng pera sa'yo. Humingi siya ng pera sa'yo. Binigyan mo o hindi? Hindi. Bakit? Kasi kamo, hindi kayo nagbibigay ng pera. So, bakit testigo mo pa din siya? Hinihingan ka na pala niya ng pera, bakit testigo mo pa din siya? Hindi mo ba naisip na pinipirahan ka lang niya? Kaya sinasabi niya yung gusto mong marinig? O di sana doon pa lang nagtaka ka na. Di sana doon pa lang, inimbestigahan mo na siya. Ba't ka humihingi ng pera? Wala ba sa usapan natin yung pera? Kumakain ka naman dito sa rest house ang sarap naman ng tulog mo, nakakondo ka pa. Para saan yung pera? O nung hinihingan ka na sana niya ng pera, sana nalaman mo na. O kaya sana ikaw na mismo yung nagkusa na, teka, may something sa batang to Mukhang namimera lang to Mukhang sinasabi niya yung gusto kong marinig na sinasaktan siya, na siya ay pinaparusahan, na siya ay dinadamay niya yung mga Duterte. Di sana nagduda ka na. Hindi ka nagduda, di ba? So ngayon, ang pinupunto mo lang is hindi ko siya binayaran. Siya yung nanghihingi sa akin ng bayad. Sinungaling yan. Sinungaling yan? Testigo mo yan So sinungaling yung testigo mo, Risa Ontiveros. Anong ibig sabihin nun? Kabalbalan yung yung inquiry mo. Sokol. Wala, yari ka dito, Risa H. Sobrang yari ka dito, wala ka lusot dito, ma'am. Inamin mo Sa bibig mo mismo nang galing na sinungaling yung tao na yan Testigo mo yan. Tangina, ikaw naglabas yan sa publiko. Hindi naman kay OJC naglabas yan, ikaw. Hindi ba? So, anong pakiramdam na ang pundasyon mo kasi nungalingan? Sabi ko nga sa'yo, ano ang nature ng isang ahas? Kahit alagaan mo ang isang ahas, aahasin ka niyan. Kahit anong pakain mo, kahit na ipakilala mo yung sarili mo sa kanya araw-araw, balang araw, tutuklawin ka niyan. Bakit? Kasi ahas yan Yan ang trabaho ng ahas, tumuklaw. Ngayon, ginagamit mo yung ahas na yan noon para tuklawin ang mga Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy at ang KOJC. Anong pakiramdam na ikaw naman ngayon yung tinutuklaw niya? Hindi ba? Sinungaling ngayon. Nung ikaw na tinutuklaw, sinungaling na. Nung tinutuklaw sila Pastor Kibuloy, hindi pa siya sinungaling. Ganun ba yon? Ang sinungaling yan. Pagka katulad niya, sabi ko nga katulad kay Arnie Tevez, di ba? Yung 10 nag-confess na si Tevez yung amo nila. Di ba nag-recant sila na hindi daw si Tevez yung amo nila, na pinilit lang daw sila? Ngayon, ako bilang isang judge, kung bumaliktad siya ulit, i-maintain niya yung una niyang statement na si Tevez talaga yung nagpumatay, maniniwala pa ba ako? Hindi na ako maniniwala. Bakit? Kasi nga nagsinungaling na. Kung halimbawa, sige, ganito. Halimbawa, itong si alias Rene, bumaliktad na naman siya. Sasabihin niya, hindi totoo talaga. Si Risa Ontiveros talaga ang kakampi ko. Kinidnap talaga ako ng KOJC. Inoferan talaga ako ng pera para sirain si Risa Ontiveros. Maniniwala na naman kami. Ganon.
Kasi pabor na naman sa'yo. Oh. Di ba? Kung halimbawa bumaliktad ulit to si Rene, tatanggapin mo ba siya? Hindi na, di ba? Hindi mo na siya tatanggapin. Bakit? Kasi nga sinungaling siya. That's the bottom line. O, umaming ka na sinungaling siya. O, anong ibig sabihin nun? Walang kwenta yung Senate inquiry mo. Palayain mo na si Pastor Kibuloy. Ganun lang yun. Quote, I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop. Financial assistant? Ha? Financial assistant? Talaga? Financial assistant? Tangina, ano yan? Anong ina-assist niya? Assistance, ma'am. Financial assistance. Tapos, bibili siya ng laptop, ganon. O, sige. O, sige, diretso. Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. Dagdag pa ng senador. Oh. So, sinabi mo na hindi kayo nagbabayad. Humihingi sa inyo ng bayad, hindi ka nagtaka? Na pera-pera lang ang labanan dito sa tao na to. Hindi ka man lang nag-isip, putya, wag na natin kunin witness yan, nangihingi ng pera eh. Pinagkakitaan lang tayo niyan, hindi mo naisip yon. So kung noon pa lang hinihingan ka na ng pera, pinagkatiwalaan mo pa rin, anong tawag sa'yo, Risa? Tapos magdidemanda ka. Tapos ididemanda mo yung mga nagpakalat ng video. Hindi, bakit? Takot ka pala eh. O harapin mo tong bata. Magpatawag ka ulit ng Senate inquiry, imbitahan mo to, haharap daw siya sa'yo. O sukan-suka daw siya sa'yo, haharap daw siya sa'yo. Lahat ng tanong mo, sasagutin daw niya. Lalabanan ka daw niya, hindi daw siya natatakot. O, paano yan? Ako talaga, hindi ako naniniwala dito sa alias Rene na to kasi sinungaling to. Yan naman yung unang sinasabi namin sa iyo, Risa eh. Hindi ka naniwala. O ngayon, ikaw na ngayon, pwede ka bang makulong dahil sa sinasabi niya? Pwede. Dapat makulong ka din kasi si Pastor Kibuloy nakakulong dahil sa kasinungalingan nito eh. So dahil nagsisinungaling siya ulit, dapat makulong ka rin. Senador, kung may nagbayad kay alias Rene ay hindi na siya magtataka kung KOJC ang gumawa nito. Ito ay dahil Tinan mo, tapos ngayon, ikaw ang galing-galing mo mag-judge na binabayaran ng KOJC to. Malamang KOJC to. KOJC na naman. Putang ina, puro na nga kasinungalingan yung inquiry mo tapos KOJC na naman na sinisisi mo. Una sa lahat, ikaw ang nagpresenta sa putang ina nito eh. Ikaw ang nagpresenta sa tao na to. Ikaw ang nagpresenta rito sa tarantado na to. Tapos ngayon na bumaliktad sa'yo, putang ina, isisisi mo sa KOJC. Dapat isisi mo to sa pagmumukha mo.